Yehan, gaya ng gusto mo. Hindi na kita kukulitin pa. Binibining Tang, lumabas na ang iyong medical certificate, stage 4 cancer. Kailangan mo nang magpagamot agad, asikasuhin na ang pagpasok sa ospital, kasama ang pamilya. Pamilya. Ang nakababatang kapatid ba na umagaw sa aking asawa? O ang asawa kong gustong-gusto na akong mamatay? Kung malaman mong malapit na akong mamatay, malulungkot ka ba kahit kaunti lang? Kung may susunod mang buhay, pakiusap. Huwag ka nang magpakita sa mundo ko. Tang Wanchun, Yehan, kung sakaling mamatay ako, malulungkot ka ba? ano na naman bang trip ito? Sumama ka na sa akin. Nasa panganib si Wanting. Kung ang mahalin ka ay isang pagkakamali, 5 taon na, sapat na siguro iyon para makabayad. Marami namang dugong ginto sa buong mundo. Hindi lang naman ako ang mayroon nito. Ngayong mamamatay na ako, hindi ko na kayo matutulungan. Huwag mong kalimutan kung sino ang pumirma sa kasunduan. Sinasabi ko sa'yo. Basta't nasa panganib si Wanting, kahit isang hininga na lang ang natitira sa'yo, dapat kang magbigay ng dugo para sa kanya. Gusto kong makita na ang bawat turok ay bumaon sa marumi mong puso. Ito ang kabayaran sa paghiwalay mo sa iba. Yehan, ikaw. Punin niyo ang dugo gaya ng dati, basta hindi siya mamatay. Yehan, masama talaga ang pakiramdam ko. Ayoko nang magbigay ng dugo. Akala mo ba maawa ako sa iyo? Noong ginamit mo ang buhay ni Wanting para pilitin akong pakasalan ka, dapat naisip mo na darating ito. Tunay na kapatid mo si Wanting. Napakasama ng puso mo. Siguro ang pagmamahal ko sa iyo, ang pinakamalaking kasalanan. Sa bawat pagmamahal ko sa iyo, tumatanggap ako ng parusa. Ngayon ay ayos na. Nagalit na ng husto ang langit. Babawiin na ang buhay ko. Ito na siguro ang karma ko. Ginoong Ye, ang putla na po ni Binibining Tang. Ang katawan niya ay sumasama bawat isang beses. Iminumungkahi ko. Nadalhin niyo siya sa doktor. Ituloy ang pagkuha. Ang tagapangulo ng grupong Tang. Matatag. Sa tapang ng loob niya. Paanong hihina ang katawan niya? Ate, gising ka na pala. Mas mabuti na ang pakiramdam ko dahil sa dugo mo. Salamat, ate. Lumabas ka. Ate, bakit mo ako ginaganito? Tunay mo naman akong kapatid? Wala akong kapatid na gaya mo. Nabalitaan ko kay Kuya Ye. Nahimatay ka na pero binigyan mo pa rin ako ng dugo. Talagang baliw na baliw ka sa kanya. Sayang lang, dahil sa akin niya ibinigay ang puso niya. Sabihin mo, ano pang saysay ng buhay mo? Tulungan na lang kaya kitang tapusin ito. Anong ginagawa mo? Tigil. Kagagaling lang niya, tapos itinulak mo siya. Kapag nasugatan siya, dugo mo ang mawawala. Gusto mo bang mamatay sa pagkaubos ng dugo? Gusto mong mamatay, hindi ganoon kadali iyon. Kuya Ye, ayos lang ako. Kasalanan ko dahil ginalit ko si ate. Huwag mo siyang sisihin. Hindi ko talaga siya itinulak. Sinadya niyang itumba ang sarili niya. Kasalanan ko ang lahat. Kabibigay lang ni ate ng dugo sa akin. Normal lang na magalit siya sa akin. Tingnan mo, wala naman akong galos. Tingnan mo nga ang mukha mo. Hanggang kailan ka ba magpapanggap? Ikaw. Kapag nagsalita ka pa ng ganyan, pupunitin ko ang bibig mo. Tang Wanchun, ikaw ang nagpapanggap dito. Binabalaan kita. Alamin mo ang lugar mo. Mula nang pilitin mo akong pakasalan ka, nasusuka na lang ako sa iyo. Ang dahilan kung bakit tinitiis pa kita ay dahil sa dugong nananalaytay sa iyo, na katulad ng dugo ni Wanting. Yehan, talagang hindi mo ako minahal kailanman. 5 taon na, hindi ka natinag ng lahat ng sakripisyo ko. Ang malinaw na tingin ito, ang naging obsession ko. Handa kong ibigay ang lahat ng pag-ibig ko, kahit pa balang araw ay madudurog ako. Ay bukal sa loob ko. Hindi ko kaya. Talagang hindi ko kaya. Kahit patayin mo pa ako, Yehan, gamit ang iyong mga kamay. Hindi ko pa rin kayang hindi ka mahalin. Siya kaya iyon? Naaalala pa ba niyang takot ako sa bagyo? Nakakatawa talaga ako.
umaasa pa rin akong siya iyon. Alam ko naman, kahit mamatay ako ay hindi siya titingin. Kuya Jiang Feng, Kumusta ka na ba? Nahanap ko na ang pinapahanap mo. Pipirma na lang ang kliyente sa kontrata. Sino ba talaga ito? Ang bata pa para gumawa ng testamento. pinapatanong lang ito ng isang katuwang ko. Mabuti ba ang trato sa iyo ni Yehan? Inaapi ka pa rin ba niya? Mabuti naman ang trato niya sa akin. Nariyan ba siya sa bahay? Takot ka pa naman sa kulog. Sinasamahan ka ba niya? May pinuntahan siyang trabaho ngayon. Kung wala na ay matutulog na ako. Hoy Wanchun, may tinatago ka ba sa akin? Pangako mo sa akin, sabihin mo sa akin ang lahat. Kapag inapi ka ulit ni Yehan, makipaghiwalay ka na sa kanya. Ayos lang ako. Salamat sa iyo. Ibababa ko na ang tawag. Ikaw, Yehan, nandito ka na pala. Gutom ka ba? Ipagluluto kita ng pagkain. huwag ka nang magpanggap. Ilang taon na tayong kasal? Nagpapakipot ka pa rin ba? Aray, bitawan mo ako, Yehan. Huwag kang magmalinis. Baka naman, ang dumi Bitawan mo mo na ako. pero nagmamalinis ka pa. Yehan, nasasaktan ako. Bitawan mo ako. Nakakasuka ka talaga. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Huwag kang magkunwaring mahina. Noong hinayaan mong mamatay si Wanting, hindi ka naman ganyan. Kung hindi dahil sa dugo mong makakaligtas kay Wanting, sa tingin mo ba ay pakakasalan kita? Ituloy ang pagkuha gaya ng dati basta hindi siya mamamatay. Huwag kang magkunwaring inosente. Talagang nakakasuka ka? Bitawan mo ako. Sana matapos na ang lahat ng ito. Huwag mo na akong guluhin sa kabilang buhay. Kuya Ye, sana ay makasama kita araw-araw. Gusto kitang maging akin ng tapat at totoo. Kailan mo babalak na pakasalan ako? Ano ba talaga ang balak gawin ng babaeng ito? Tangwanchun, ikaw na naman. Tangwanchun. 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 Wanchun. Wanchun. Yehan, tinatanggap ko na ang gulo natin sa buhay na ito. Sana lang ay hindi na tayo magkita sa susunod na buhay. Nagawa mo talagang tapusin ang buhay mo? Nag-aalala ka ba sa akin? Kung mamamatay ka, sino na ang magbibigay ng dugo kay Wanting? Hindi ka pwedeng mamatay nang wala akong pahintulot. Ikaw ba ang kasama ko sa buong magdamag kagabi? Sige, babalik ako agad.
Presidente Tang, ang panggigipit ng grupong Ye sa atin ay lalong lumalala. Kung magpapatuloy pa ito, hindi na natin ito kakayanin. Maapektuhan ba ang ampunang Xiangyang? Oo, sa ngayon ang kumpanya natin na lang ang sumusuporta sa ampunan. Yehan, ang lupit ng puso mo. Para lang makaganti sa akin. Pagdurdusahin mo ang mga bata sa ampunan. Sige, naintindihan ko na maaari ka nang umalis. At saka Presidente Tang, kanina pa po kayo hinihintay ni Attorney Jiang sa ibaba. Papasukin mo siya rito at ipagtimpla mo rin ako ng kape. Wanchun, kumusta ka na? Parang hindi maganda ang kulay ng mukha mo ngayon. Ayos lang ako. Nagmamatigas ka pa rin. Ayaw mo talagang magsabi ng totoo sa akin. Wanchun, Wanchun. Wanchun. Kung hindi ko pa nalaman, gaano mo pa itatago sa akin? Alam ba ni Yehan? Hindi mo ba sinabi sa kanya? Ako, Makinig ka sa akin, makipagdiborsyo ka na sa kanya. Hindi mo pa ba nababayaran ang utang mo sa kanila? sige. Pagod na ako. Pakakawalan ko na siya. Bakit mo gustong makipagdiborsyo sa akin? Bakit pa? Sawa na ako sa mga nakaraang taon. Pagod na ako at hindi na kita mahal. Hindi pa ba sapat iyon? Ikaw ang gustong magpakasal sa akin noon. Ngayon ikaw naman ang gustong makipagdiborsyo? Akala mo ba ang pamilyang Ye ay lugar na pwede mong pasukan at alisan kung kailan mo gusto? Pagod na ako sa lahat ng taong ito. Ikaw. Tang Wanchun, ang weird mo nitong mga nakaraang araw. Anong klaseng laro na naman ba ito? Pero pinapayuhan pa rin kita. Itigil mo na ang mga walang kwentang balak mo. Wala akong pakialam sa mga iyan. Sige, napakahusay. Mukhang naging masyado akong mabait sa iyo. Yehan, tumigil ka. Nasasaktan mo ako. Yehan. Yehan, tumigil ka na. Nasasaktan mo na ako. Bitawan mo ako, gago. Bitawan mo ako. Yehan, galit na galit ka ba talaga sa akin? Kuya Ye, dahil kasama kita, hindi natakot si Wanting. Huwag kang mag-alala, Wanting. Sasamahan kita palagi. Tang Wanchun, sumuko ka na. Hindi na si Bayawang dating. Mahirap lang namang gagawa. Ang kailangan niya ay hindi business partner na tulad mo, kundi isang mabait na asawa. Kuya Ye, kumusta na ang mga lakad mo? Kailan mo siya ididiborsyo at pakakasalan ako? Hindi muna kami maghihiwalay. Busy nitong mga nakaraang araw. Tsaka na lang natin pag-usapan. Sa kumpanya muna ako tutuloy. Tang Wanchun, anong ginawa mo kay Yehan? Humanda ka sa akin. May kailangan akong ipagawa sa iyo. Sino kayo? Hahaha. Kinalaban mo ang maling tao. Ngayong gabi, magsasaya ka kasama ang mga brad. Sinta, saan ka pupunta? Masyado ka bang sabik, Sinta? Halika na. Ang ganda. Hahaha. Simulan na natin.
Mauna ka na. Marunong ka pala. Ha 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 ha. Halika rito sandali. Boss, ano po yun? Asikasuhin mo ang mga dokumentong ito. Uuwi muna ako. Sige po, boss. Napakasama mong babae. Nasaan ba ako? Nagpapanggap ka pa rin. Napakawalang hiya mo. Ano bang pinagpapanggap ko? Sira ulo ka. Yehan naman. Ano ba ang nagawa ko sa iyo? Ano bang nangyayari sa akin? Sino iyon? Sino ba talaga iyon? Ano bang kasalanan ko? Bakit niyo ito ginagawa sa akin? Bakit? Yehan, mahal kita. Pero pagod na akong magmahal. Yehan, kung mamatay man ako, malulungkot ka ba? Paano mangyayari yon? Siguro matutuwa siya kung mawala ako. Kung mamatay ako ng ganito, iisipin ni Yehan na ganoon akong klaseng babae. Hindi ko hahayaang mabahira ng pangalan niya. Hindi, kailangan kong malaman kung sino talaga ito. Kuya Jiangfeng, pwede mo ba akong tulungang tingnan ng CCTV sa subdivision? May kailangan kang itulong sa akin. Kuya Ye, wag ka na pong magalit. Naniniwala akong hindi sinasadya ni ate. Kailangan lang talaga niya iyon. Tama na. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Ayaw ko sa lahat ang pinagtataksilan ako. Kuya Ye, bakit hindi ka na lang makipagdiborsyo kay ate? Ang makipagdiborsyo sa oras na ito ay gagawin lang akong kutya ng iba. Kapag nalaman ito ng media na si Yehan ay napahiya ng ganito, paano pa ako makakatayo sa labas sa hinaharap? Kuya Ye, wag ka na pong magalit. Mabuti na lang at nasa bahay kaya walang makakaalam. Napakahusay mo, Tang Wanchun. Hindi ka man lang sira ang dangal. Pero sa pagkakataong ito sa paningin ni Yehan ay... Napakaputi mo talaga, mahal. Mauna ka na kaya. Ang bait mo naman. Yehan, iligtas mo ako. Yehan, nasaan ka nung pinakakailangan kita? Hindi ako kailanman gumawa ng masama sa iyo. Kunin mo na ang buhay ko kung gusto mo. Bakit kailangang yurakan ng damdamin ko? Tingting, tingnan mo, nagawa ko na ang trabaho, kaya paano naman tayo? Bakit ka nagmamadali sa relasyon natin ngayon? Ano bang pinagkaiba natin sa magkasintahan? Bakit kailangan pa ng isang titulo?
Bakit nakahanap si Wanting ng ganito kabastos na kasintahan? Bakit niya tayo nakita? Kapag kumalat ito, lagot ako. Sinasabi ko sa inyo, may abogado sa tabi ni Tang Wanchun. Kapag nalaman niya ang ginawa niyo, siguradong tapos na kayo. Anong ibig mong sabihin? Sabihin mo sa akin, gaano na kayo katagal? Yehan, inosente talaga ako. Galing ako sa ospital. Pagkapasok ko sa pinto, may nakita akong ilan na estranghero sa bahay. Tapos bigla akong tinurukan. At paggising ko, ay nakita na kita. Tama na. Bakit ka pumunta sa ospital kung maayos naman ang pakiramdam mo? Oo, tama ang iniisip mo. Ganun niya akong klaseng babae. Kaya mag-divorce na tayo. Masyadong madali ang divorce para sa'yo. Itatali kita sa tabi ko para magmakaawa ka na mabuhay at hindi ka rin hahayaang mamatay. Makinig ka ng mabuti. Kasangkapan lang kita. Kahit basura ka pa, ako lang ang gagamit. Sabihin mo na sa akin kung sino ba talaga siya. Sige? Jiang Feng? Sagutin mo? Sagutin mo. Yehan, huwag mong sagutin. Yehan, bitawan mo ako. Jiang Feng, Tumigil ka na. ang lakas ng loob mong akitin ng asawa ko, nasaan ka? Yehan, Lumabas ka at harapin ako. bitaw. Yehan, tumigil ka na. Hello, Wanchun. Nag-aaway ba kayo? Pasensya na, Attorney Jiang. Papunta na ako agad. Maluha ang pasyente at kailangang i-revive agad. Sige po. Doc, kumusta na ang pasyenteng na aksidente kanina? Magigising pa ba siya? Depende iyan sa paggaling, pero malakas ang katawan ng pasyente. Huwag kang masyadong mag-alala. Sabi ko na nga ba, Tang Wanchun, siya pala ang mahal mo? Tungkol sa grupong Tang, kumusta na ang takbo nito? Simula sa susunod na quarter, titigil na ang lahat ng negosyo ng Tang at makikipagtulungan na sa atin. Kaya lang, Kaya lang ano, ang ampunang Xiangyang na tinutulungan ng Tang ay isusubasta na rin. Doon lumaki si Ginang. Sigurado po ba kayo? ang grupong Yena ang magpapatuloy ng tulong. Gusto kong makita ang mga mahalaga kay Tang Wanchun. Unting mapupunta sa kamay ko. Opo. Kaawa-awa rin talaga si Ginang. Bibigyan kita ng 1 linggo. Irmahan ang kasunduan ng grupong Tang. Nandito ka ba para lang sa bagay na ito? Yehan, gaano mo ba ako kinamumuhian? Kailangan mo ba talagang sira ang buhay ko bago ka masiyahan? Hindi ba't gusto mo lang ang aking kumpanya? Ibibigay ko na sa'yo. Ngayon umalis ka sa harap ko. Tang Wanchun, saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Yay, Han, ano ba ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Pupuntahan mo ba ang lalaking iyon? Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Mukhang maayos naman ang lagay mo. Wala ka na bang hiya? Hindi pa tayo nagdidiborsyo. Pero lagi ka nang nakabuntot sa ibang lalaki. Naniniwala ka ba? Na kaya ko siyang tapusin. Subukan mo lang. Huwag kang pupunta. Bitawan mo ako. Halika rito. Bitawan mo ako. Sumama ka sa akin. Halika rito. Bitawan mo ako. Ayaw kong pumunta.
Gusto mo pa ring puntahan si Jiang Feng? Huwag kang umasa. Huwag, pakiusap huwag, Yehan. Mag-isip-isip ka rito ng ilang araw. Hanggat hindi ako bumabalik, huwag kang lalabas. Hindi mo ako pwedeng ikulong dito. Mamamatay ako. Ang gamot ko ay nasa labas. Mamamatay ako. Palabasin mo ako, Yehan. Palabasin mo ako. Doktor, kailan ako makakalabas ng ospital? Marami pa akong dapat gawin. Huwag kang magmadali. Magpahinga ka lang at gagaling ka rin. Tang Wanchun, nakapag-isip ka na ba ng mabuti? Tang Wanchun. Tang Wanchun. Tang Wanchun. Delikado ang lagay ng pasyente ngayon. Anong klase kang pamilya? Hindi mo ba alam na allergic sa dumi siya? Alam mo ba na kung nahuli pa siya, ay baka hindi na siya nakaligtas? Masyado ba akong naging malupit sa kanya? Hindi naman talaga maganda ang kalusugan ng babaeng ito. Bakit siya allergic sa dumi? Pero siya at si Jiang Feng ay talagang hindi ko mapapatawad. Nasaan ako? Nasa ospital ka. Ayos lang. Allergic ka sa dumi. Bakit hindi mo sinabi? Nasaan si Kuya Jiang Feng? Ayos lang si Jiang Feng. Lalabas na siya agad. Mabuti naman. Ang babaeng ito, sarili muna dapat. Pero inaalala pa ang lalaking yon, talaga naman. Hay. Mahal na nga niya ang iba. Bakit nangyari ito kay Wanchun? Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat itinago ang totoo para sa iyo. Ang hayop na iyon. Alam mo ba kung gaano kadelikado iyon kanina? Muntik ka nang mamatay? Alam mo ba iyon? Kuya Jiang Feng, ayos na ako. Huwag kang maging ganyan. Ito ay gulo sa pagitan naming dalawa. Ito rin ang aming tadhana. Ako mismo ang ayaw magsabi sa kanya. Kahit hindi ko makuha ang pag-ibig niya, hindi ko rin kailangan ng awa niya. Ako si Tang Wanchun. Hindi ko kailangan ng awa ng kahit sino sa buhay na ito. Wanchun, lumayo ka na sa lalaking iyon mula ngayon. Hayaan mong ako ang mag-alaga sa iyo? Okay. Mula nang makilala ko siya 5 taon na ang nakalipas. Nakatadhana na ako sa kanya sa buhay na ito. Kahit pa ulit-ulit niya akong sinasaktan, hindi ko mapigilang mahalin siya. Wala nang puwang ang puso ko para sa iba. Kuya Jiang Feng, itinuring kitang parang tunay na kuya, ang tanging pamilya ko sa buhay na ito. Sana ay hayaan mo na lang ako. Kahit nabuhay ko pa ang hingin niya, malugod ko itong ibibigay sa kanya. Paano mo inalagaan si Wanchun? Bakit siya naging ganito ngayon? Magsalita ka naman. Ano bang nangyari sa kanya? Hindi ba allergy sa alikabok lang ito? Nailigtas naman na siya, hindi ba? Anong nangyari? Stage 4 cancer na siya. Stage 4 cancer. Maayos naman ang katawan niya dati. Anong nangyari? Kuya Jiang Feng, huwag kang magbiro ng ganyan. Wanchun, hanggang ngayon ba ay pinoprotektahan mo pa siya? Huwag mong isiping wala akong alam sa mga kalokohan ninyong dalawa. Jiang Feng, binabalaan kita. Lumayo ka sa asawa ko. Hindi pa kami hiwalay. Wala kang karapatan bilang ibang tao. Nadiktahan ako rito. Tama na. Kuya Jiang Feng, lumabas ka na muna. Tang Wanchun, Stage 4 cancer. Anong ibig sabihin ito? Ano ba talaga ang nangyayari? Anong stage 4 cancer? Walang stage 4 cancer.
Gusto ko lang makipagdiborsyo sa iyo. Ayoko nang maging blood bank ni Tang Wanting. Nagbigay na ako ng dugo ng mahigit 50 beses. Sawang-sawa na ako. Sige. Para lang makipagdiborsyo sa akin. Nakipagsabuatan ka pa kay Jiang Feng, gumawa ng kwentong stage 4 cancer para lokohin ako. Tang Wanchun, napakasama mo. Si Wanting ay iyong tunay na kapatid, mahina ang kanyang katawan. Paano mo siyang hindi tutulungan? Ilang taon na akong nagbibigay ng dugo sa kanya. Hinayaan kitang apihin ako at sawang-sawa na ako. Tang Wanchun, kung ayaw mong kumalat ang tungkol sa inyo ni Jiang Feng, pinapayuhan kitang alisin na ang kaisipang iyan. Isipin mo, kung ang mga bata sa ampunan at ang mga guro ay malaman ang tungkol dito, anong mangyayari? Makinig ka sa akin, maging ginangye ka na lang, at magbigay ng dugo kay Wanting. Yehan ikaw. Tang Wanchun, alam na alam ko ang iyong kahinaan. Basta't hawak ko ito ng mahigpit, kailangang sumunod ka sa akin. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Ganito pala ang lalaking minahal ko ng maraming taon. Mali pala ako simula pa noong una. Hindi ko na sana siya minahal. Malinaw nagalit ako kay Tang Wanchun. Pero bakit noong sinabi niyang makikipagdiborsyo siya, nagalit ako? Siguradong hindi dahil mahalaga siya sa akin, kundi dahil lang ito sa mapangangkin na ugali ng lalaki. Siguradong para lang ito sa mas maayos na pagkontrol at pagpapahirap sa babaeng ito. Gusto ko lang itali siya sa tabi ko na parang aso para paglaruan. Balita mula sa aming istasyon. Ang tagapangulo ng grupong Ye na si Yehan ay nababalitang hihiwalay na sa kanyang ginang na si Tang Wanchun. Ang balita ng kanilang hiwalayan ay hindi sigurado kung ang diborsyo nila ay magdudulot ng gulo sa merkado ng grupo. Ano ba ang nangyayari sa akin? Malinaw naman sa akin. Lalo na't siya ang nagkasala sa akin. Siya ang naghiwalay sa amin ni Wanting. Bakit hindi ko siya mabitawan? Iniisip ba niya si Tang Wanchun? Nakakainis talaga. Kuya Ye, kumain ka muna. Papatayin ko na muna ito. Wanting, may gagawin pa ako sa kumpanya kaya aalis na ako. Kuya Ye, kailan ka ba makikipaghiwalay? Kailan mo ako pakakasalan? Ayaw ko na talagang makasama ka ng ganito na sa pangalan lang tayo. Wanting. Maliban sa hiwalayan, lahat ng bagay ay ipapangako ko sa iyo. Gusto ko nang lumipat para tumira kasama mo. Sige, ipinapangako ko sa iyo. Tang Wanchun, lumaban ka sa akin. Sa pagkakataong ito ay lalaho na kayo ng grupong Tang ng tuluyan. Hindi mabuti ang kalusugan ni Wanting. Nag-aalala ako kung mag-isa siya. Simula ngayon, lumipat ka na rito sa amin. Mabuti at simula noong lumaki kami ni Wanting, hindi na kami tumira ng magkasama. Maganda na magkasama ang pamilya natin. May mga hindi kami pagkakaunawaan ni ate. Ngayong magkasama na tayo sa wakas, bayaw hayaan mo kaming magtabi ni ate. Tang Wanchun, alagaan mong mabuti si Wanting. Nagpakumbaba na si Wanting sa iyo, kaya huwag mo na siyang aawayin. Ako pa ang nang-aapi sa kanya. Mukhang ako lang ang nakakaalam kung anong klaseng tao si Tang Wanting. Magluto ka na dahil gutom na si Wanting. Magluto ang gustong magluto. Kuya Ye, wag mo nang pahirapan si ate. Ako na lang ang gagawa. Hayaan mo na, Wanting. Pumunta ka na. Kuya, ako na lang ang gagawa. Gusto mo bang ibunyag ko ang tungkol sa inyo ni Jiang Feng? Sa lahat ng tao. Tang Wanchun, ano na namang laro ito? Ganito talaga ako magluto. Kung hindi niyo gusto, ay huwag kayong kumain. Sira ulo ka. Alam mong mahina ang katawan ni Wanting at hindi siya nakakakain ng maanghang. Bakit mo siya pinag-iinitan? Siya ang tunay na kapatid mo. Tunay na kapatid. Ang tunay na kapatid ba ay laging nakabuntot sa asawa ng ate niya? Ang tunay na kapatid ba ay... Tama na. Hindi lang panatag ang loob ni Wanting. Huwag mo na siyang pag-initan. Kailan ka pa naging ganyan kasama? Kailan ka pa naging ganyan kasama? Kuya Ye, wag mo nang sisihin si ate. Kasalanan ko ang lahat dahil mahina ang katawan ko. Wanting.
Boss, may problema sa grupong Tang at nalugi ng malaking pera. Ididemanda na po si Ginang. Sobra na ba ang ginawa ko? Gusto ko lang naman na magpakumbaba siya sa akin. Ayaw ko namang may mangyaring masama sa kanya. Hindi ba't sinabi ko na huwag munang kumilos? Hindi po ako. Boss, hindi pa po namin ginagawa ang planong sinabi nyo. Wala po kaming lakas ng loob na kumilos ng walang utos nyo. Sino kaya iyon? Sino ang gumawa nito? Ano? Sandali lang akong nawala, pero ganito na kalaki ang nangyari. Anong nangyayari? Presidente Tang, nasa malaking gulo po tayo. Habang wala po kayo sa kumpanya, kahit ginagawa ng lahat ang trabaho nila, ang negosyong alahas ay sa inyo nakatoka. Dahil hindi nyo ito nasuri, may mali. Diretsuhin mo na ako. Nagsimula ito sa pinirmahan nating kontrata. May kasunduan doon. At natalo po tayo kaya. Si Yehan ba ang may gawa nito? Hindi po sigurado. Hindi mahanap ang pinagmulan nito. Wala na ba talagang ibang paraan? Maliban na lang kung mabayaran ito, kundi ay kakasuhan po tayo. Sige, naintindihan ko. Gagawa ako ng paraan sa pera. Anong nangyayari? Paano ka nakapasok? Sinong nag-utos na maghakot kayo? May nag-order na po online at bayad na. Kailangan lang naming magtrabaho. Wanting, bumalik ka muna ako na ang bahala rito. Manong, sandali lang, tatawag lang ako. Anong nangyayari sa bahay ko? Anong nangyayari sa bahay ko? Bakit naglilipat ng gamit? Plano ni Ginang na ibenta ang bahay. Ano? Anong karapatan niya? Mademanda ang kumpanya ni Ginang kung hindi magbabayad. Baka wala na talagang ibang paraan si Ginang. Magpadala ng 10 milyong dolyar sa grupong Tang. Bayaran muna ang utang. Pasensya na po, Manong, hindi na kami lilipat. Sino ba ang dapat naming sundin? Tang Wanchun, anong ibig mong sabihin? Sino ang nag-utos sa iyong ibenta ang bahay? Bahay ko ito kaya gagawin ko ang gusto ko. At hindi ba ikaw ang nagplano para malugi ako? May mukha ka pang magtanong kung anong nangyari. Ikaw. Sinabi ko nang hindi ako ang gumawa niyan. Nagpadala na ako ng pera sa kumpanya nyo. Bayad na ang lahat ng utang. At hindi pa tayo hiwalay. Mag-asawa pa rin tayo sa batas. Ito ay ating hating yaman. Manatili ka lang dito ng maayos. Manong, maaari na po kayong umuwi. Manong, pakiusap po. Pakitapon na rin ang mga walang kwentang bagay na ito mamaya. Sige po. Tang Wanchun, huwag kang sumobra. Tang Wanchun, huwag kang sumobra. Ngayong nakatira na rito si Tang Wanting, araw-araw ko kayong nakikitang magkapares. Bakit nandito pa ang mga ito? Nandidiri ako. Kung nandidiri ka, tiisin mo. Hindi ka ba natatakot na mag-eskandalo si Tang Wanting? Iba si Wanting sa'yo, mas malawak ang isip niya. Iba nga talaga siya sa akin. Kahit papaano ay gusto ka pa niya. Pero ako, hindi na kita gusto. Sino ba ang gusto mo? Si Jiang Feng ba? Huwag mo nang asahan. Wala kang pakialam kung sino ang gusto ko. Bata pa naman ako. Marami pa akong makikilalang ibang lalaki. Bakit nasasabi ng babaeng ito ang mga bagay na iyan? Hindi na ba talaga niya ako mahal? Yehan, malapit na talaga ako. Bago ako mamatay, gusto ko lang malaman ng lahat. Kung sino ang pumasok sa bahay ko. Kung sino ang gustong pumatay kay Kuya Jiang Feng. At kung sino ang nagpabagsak sa kumpanya ko. Yehan, sana pag alis ko, makita mo ang katotohanan. Maalala mo ang konting kabutihan ko. Kahit konti lang ay sapat na. Anong nangyayari? Sumakit bigla ang tiyan ko. Ginang, anong nangyari sa inyo? Bakit nyo hawak ang tiyan nyo? Samahan ko po kaya kayo sa ospital? Wala lang ito. Pupunta na lang ako para magpatingin. Alam kong may pakialam ka sa mga nangyayari sa amin ni Wanting, pero ang relasyon namin ay hindi mo talaga maiintindihan. Hemp,
Wala akong pakialam kung maniniwala ka man o hindi. Basta ngayon ay wala na talaga akong pakialam sa kung ano man ang nangyari sa inyong dalawa. Kahit na magpakasal pa kayong dalawa bukas, magbibigay lang ako ng malaking halaga ng dolyar para batiin kayo. Tama na. Tumahimik ka na. Ilang taon na tayong kasal ngayon. Kahit aso, ay dapat may nararamdaman na. Kahit hindi natin ito matapos ng tama. At huwag naman sana tayong humantong sa nagpapatayan. Hindi ko talaga alam na ganyan ka pala, kabukas palad. Pero tandaan mo ito ng mabuti. Sa buhay na ito, ay mananatili kang sa akin lang. Ako si Yehan ay mawawalan lang ng asawa. Pero hindi ako makikipagdiborsyo sa'yo. Yehan. Pero alam mo bang malapit na talaga akong mamatay? Sa totoo lang, wala akong reklamo na napunta ako sa mga kamay mo. Sana lang ay maintindihan mo ang lahat pagpanaw ko. At kahit kaunti lang ay maawa ka naman sa akin. Sasabihin ko sa'yo muli. Ikaw ang sumira sa tang, huwag mo akong sisihin. Kung gusto ko ang tang, isang pitik lang ng daliri iyon. Hindi ko kailangan ng mga basurang paraan. Mabuti pang alagaan mo si Wanting. Kung hindi, maghintay kang ma-auction ng ampunang Xiangyang. Ate, ano ang tinitingnan mo? Sasamahan kita rito. Ate, ikaw. Tang Wanting, itigil mo ang pagpapanggap mo. Huwag mong isiping nakalimutan ko. Ang nangyari 5 taon na ang nakalipas. Hindi ako nagsasalita dahil tunay na kapatid kita. Ang samahan nating dalawa ay matagal nang namatay sa araw na iyon. Ate, alam kong galit ka sa akin. Pero gusto ko lang ayusin ang gulo sa atin. Tang Wanchun. Tang Wanchun. Ano na naman ba ang ginagawa mo? Humingi ka agad ng tawad kay Wanting. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo kapag nasaktan siya? Kailangan mo na namang magbigay ng dugo. Ano ba ang napapala mo rito? Ang pagkadapa niyang ito, hindi lang ito nangyari ng 1 beses o 2. Hindi ba't gusto mo lang namang mawala? Sige, sabay na nating tapusin ang lahat. Ah, nasasaktan ako. Tang Wanchun, nagawa mo pang saktan si Wanting sa harap ko. Kuya Ye, huwag mo nang sisihin si ate. Kasalanan ko ang lahat. Tang Wanchun, nasaktan si Wanting. Humingi ka ng tawad. Bahagya ko lang siyang hinawakan. Hindi naman siguro siya mawawala agad. Marunong ka bang magsalita ng maayos? Talagang gusto mo lang akong galitin. Oo. Sinadya ko talaga iyon. Ayaw ko lang na makitang maayos kayong dalawa. Talagang pinupuntirya ko siya. Sige, nakikita ko na ang totoo. Kung gusto mo talagang mawala, pagbibigyan kita. Halika rito. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, sabi. Bitaw. Itigil mo na. Yang pag-iyak mo. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Bitawan mo ako. Tang Wanchun, mas gusto ko ang ganitong itsura mo kaysa noong nagpapakipot ka lang. Akala mo ba ay magpapatiwakal ako para sa'yo? Tang Wanchun, ang tanging halaga ng buhay mo ay ang dugo mong katulad kay Wanting. Dugong katulad sa kanya. Pero diringgiri ako rito. Nagsisisi talaga akong pinakasalan kita. Pwede kang magsisi, pero wala kang ibang pagpipilian. Nako! Wanting, anong nangyari? Kuya Ye, ang sakit ng ulo ko. Hindi ba ako nakakaabala sa inyo ni ate? Mas mahalaga ka kaysa sa kanya. Magbihis ka at sumama sa akin. Nasaktan si Wanting? Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ang lahat pagkatapos nito. Kuya Ye, huwag mo akong iiwan ha. Wanting, kapag maayos ka na pagkatapos nito, kakain tayo ng masasarap na pagkain. Sumama ka sa akin. Iniiwasan na ako ni Yehan, Tang Wanchun, dahil sa iyo ang lahat ng ito. Bakit hindi ka na lang nawala kasama ng kumpanya mo? Bakit mo kinukuha ang mga bagay na para sa akin?
Salamat sa araw na ito. Kailangan ko pang alagaan si Wanting. Mauna ka na. Sana ay magkasundo na kayo ni Wanting sa susunod. Ang mga nangyari ngayong araw, ayaw ko nang makita sa pangalawang beses. Tang Wanting, hindi sa hindi kita kayang labanan, kundi kusa ko itong ipamigay. Sana lang ay maging mabuti ka sa kanya pag alis ko. Wanting, sabi ng doktor ay pwede na tayong lumabas kaya uwi na tayo. Sige po. Kuya Ye, baka pwedeng mauna ka na sa kotse at hintayin ako. Sasagutin ko lang ang tawag na ito at bababa na rin agad. Sige, mag-ingat ka palagi. Bakit ka napatawag? Bakit ka napatawag? Sinta, bakit pa nga ba? Siyempre dahil miss na kita. O kaya naman, ipakita ko ang video sa mahal mong si Kuya Ye. Tinatakot mo ba ako? Haha, Sinta, mahal na mahal kita. Sapat para ligpitin ang sarili mong ate. Paano naman kita tatakutin? Ano ba talagang gusto mo? Sa dating tagpuan sa loob ng kalahating oras, hihintayin kita. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Wala lang ito, Kuya Yehan. Tumawag lang ang kaibigan ko. Gusto niyang mag-shopping. Matagal na rin akong hindi nakakalabas kaya gusto kong pumunta. Hindi mabuti ang pakiramdam mo. Huwag ka nang magpagod. Sumama ka na sa akin pa uwi. Ayos lang, Kuya Yehan. Mauna ka na. Sige na nga. Mag-iingat ka. Mag-ingat sa pagmamaneho. Hey, Sinta, Napakasama mo talaga. kapag hindi masama ang lalaki, hindi mahal ng babae. Hindi ba't gusto mo ang pagiging masama ko? Yehan, ayaw mo ba akong hawakan? Kung ganoon ay makikipagtalik ako sa iba. Marami namang may gusto kay Tang Wanting. Sigurado ka ba na si Jiang Feng ay hindi nakita ng malinaw ang mukha mo? Haha, huwag kang mag-alala at wala pa ring balita mula sa mga pulis. Kung may problema man, maglalakas loob ba akong bumalik? Kuya San, iyong video, maaari mo na bang burahin? Tingting, akala mo ba ay tanga ako? Kung wala na ang video? At tumawag ka sa mga pulis. Siguradong patay na ako. Kuya San, seryoso ako sa'yo. Paano ko naman magagawa iyan sa iyo? Hahaha, alam mo sa sarili mo kung seryoso ka o hindi. Paano kung hindi tumalabang gamot? At biglang maalala ni Tang Wanchun ang inyong mga mukha? Bakit hindi na lang tayo magwalang atrasan at tuluyan ng iligpit ang salot na si Tang Wanchun? Iligpit siya. Kilala mo naman kung anong klaseng tao si Yehan. Kapag nalaman niya ang sanhi ng pagkamatay ni Tang Wanchun at kapag naimbestigahan niya ako, gagamitin mo si Yehan para iligpit ako. Para mapakasalan mo siya ng maayos, di ba? Naging todo bigay ako sa'yo pero puro panlilin lang ang nasa isip mo. Gago ka ba? Tingin mo ba sa akin ay tanga? Hindi naman sa ganoon, Kuya San. Tapat sa'yo ang puso ko. Siguraduhin mo lang na hindi mo susubukan. Posible namang mangyari ang sinasabi ko. At isa pa, gustong-gusto na ni Yehan na mamatay si Tang Wanchun. Kung ililigpit mo siya, tiyak na magpapasalamat pa sa'yo si Yehan. Talaga ba? Tiwala ako sa kakayahan ni Kuya San. Madali lang ito para sa'yo, di ba? Itatanong ko muna sa kanila mamaya. Bilisan mo na. Haha, ikaw ang dapat magmadali para sa akin. Pakitingnan ng records ni Wanting kung may nagastos siya sa mall kahapon ng hapon. Sige po boss, sandali lang. Wala po, kahapon ng hapon, alas 4. Bumili siya ng 2 bote sa tindahan. At wala na pong record. Kung ganoon ay hanapin mo siya. Tingnan mo kung nasaan ba talaga si Wanting. Masusunod po boss. Wanting, nasaan ka ba kagabi? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Buti na lang at malayo na si Lisan. Kundi ay malaking gulo ito. Magsalita ka, Wanting. Oh, Kuya Ye. Pumunta ako kay Shasha kagabi.
Ayaw kung may nagsisinungaling sa akin. Kuya Ye, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Sa bagay, malaya kang pumunta kung saan mo gusto. Nagplano kaming mag-shopping kagabi, tapos bigla siyang tinamad lumabas. Kaya uminom na lang kami sa bahay. Nakatulog ako at nalobat ang phone ko. Sumusumpa ako, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Aba ikaw ha? Natuto ka na palang uminom. Kagagaling mo lang. Bawal na iyan sa susunod. Nag-alala ako ng husto. Gutom ka na ba? Tara kain na tayo ng almusal. Direktor, sabihin niyo lang po kung may kailangan pa kayo. Binibining Tang, huwag kayong mag-alala. Maayos dito at wala kaming kulang. Pero ikaw naman, pumayat ka ng husto. Alagaan mo ang iyong sarili. Gagawin ko po. Nagpalipat na ako ng 5 milyong dolyar. Ito lang ang maitutulong ko sa inyo. Inalagaan niyo ako simula pagkabata. Ito lang ang paraan para makabawi ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ito ay laging magiging tahanan mo. Hay nako. Hindi ko alam kung kumusta na si Wanting. Hay nako. Mataas ang loob at matigas ang ulo niya. Madalas kanyang apihin noon. Hay, Ayos lang. pagkukulang ko ito bilang direktor. Mabuti naman siya. Salamat sa pag-aalala niyo. Pinanood ko kayong dalawang lumaki. Pareho kayong mahalaga sa akin. Nga pala, kaarawan mo ngayon. May sasabihin ng mga bata sa iyo. Halika. Maligayang kaarawan, Ate Wanchun! Ngayon pala ang kaarawan niya. Sa loob ng maraming taon. Parang hindi ko pa siya naipagdiwang. Salamat. Salamat mga mahal ko. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ko gustong mag-alala sa babaeng iyon? Kuya Ye, babatiin ko si ate mamaya. Matulog ka muna sandali. Pupunta ka pa sa kumpanya mamaya. Tang Wanchun. Maligayang kaarawan. Nitong mga nakaraang araw, iniimbestigahan ko ang CCTV sa subdivisyong Han, kaya wala akong oras para bisitahin ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kaya lang, Kaya lang ano? wala ito. May krisis lang sa kumpanya. Matutulungan kita. Huwag na. Kaya ko na ito. Wanchun, ano ba talaga ang kinatatakutan mo? Baka mag-isip ng iba si Yehan. Nakalimutan mo na ba ang ginawa niya sa iyo? Ayaw ko lang magkaroon ng utang na loob sa iyo. Wanchun, itinuturing mo ba talaga akong kuya? Kung tatanggihan mo ang tulong ko, ituturing ko itong pagsang-ayon na pwede na kitang ligawan ng tapat. Hindi sa ganoon, Kuya Jiang Feng. Patawad, Jiang Feng. Hindi ako karapat-dapat sa kabutihan mo. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung sino ang may gawa sa aksidente noon. Wala na akong mukhang iharap para humingi ng tulong. Presidente Ye, ang kumpanyang nanloko sa Tang ay rehistrado sa ibang bansa. Hindi mahanap ang pinagmulan nito. Pero ang kumpanyang iyon ay may transaksyon pala sa atin. Ano? Ituloy ang pag-iimbestiga. Gusto kong malaman kung sino talaga ito. Opo. Nandito na ako, Kuya Jiang Feng. Ihatid mo na lang ako rito. Siya nga pala, Wanchun, kumusta ang iyong nakababatang kapatid? Noong huli ko siyang nakita, may kasama siyang isang siga. Isang siga. Palagi lang siya sa bahay. Napakabait niya sa harap ni Yehan. Pakiramdam ko ay may kakaiba. Parang pamilyarang mukha ng lalaking iyon. Tanungin mo siya kapag may pagkakataon ka? Sige, aakyat na ako. Tatawagan kita kapag may balita. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Itinuturing mo ba talaga akong kuya? Pati ako ay itinataboy mo na rin. Sige, tulungan mo akong mag-imbestiga. Ganito kasi ang nangyari. Malinaw na may gustong maghiganti sa iyo. Si Yehan ba ito? Oo, mukhang hindi siya iyon. Binigyan niya ako ng 10 milyong dolyar para iligtas ang kumpanya sa krisis. Mukhang kilalang kilala ka ng taong ito. Inatake ka habang ikaw ay may sakit. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang mag-imbestiga. Sige. Yehan, Tang Wanchun. Nakikipag-ugnayan ka pa rin kay Jiang Feng. Ano ba talaga ang relasyon niyo ni Jiang Feng? Sira ulo ka talaga. ano na naman bang problema mo? Nakita kitang hinatid ni Jiang Feng dito. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Ginagalit mo na naman ako.
Pinatulong ko lang siyang imbestigahan ng panloloko sa kumpanya. Sana ay wala kang kinalaman sa nangyaring ito. At isa pa, dahil pinili mong ituloy ang pagtulong sa ampunang Xiangyang, ayusin mo sana ang trabaho mo. Huwag mong idamay ang mga inosente sa gulo nating dalawa. Ikaw. Tungkol sa nangyari sa kumpanya, may nahanap na kaming ebidensya. Kung mapapatunayan kong wala akong kinalaman doon, kailangan mong humingi ng tawad sa akin. Maligayang pagbati, Binibining Tang. 5 linggo ka ng buntis. Buntis. Anak, patawad sa iyo si nanay. Dahil ito, sa mahinang katawan ko. Mayroon ka bang mga alinlangan, Binibining Tang? Iniisip ko kung maaari ko itong alisin. Boss, ako. Magsalita. Hindi maganda ang pakiramdam ng ginang, kaya sinundan ko siya. Pumunta ang ginang sa ospital. Ano ang ginagawa niya sa ospital? Nag-alala ako kaya sinundan ko siya. Narinig ko ang sabi ng doktor. Ang ginang! 5 linggo ng buntis ang ginang. Ano? Maligayang pagbati, boss. Ngunit narinig ko sa doktor na tila nais itong alisin. Ano? Saang ospital? Sa ospital ng probinsya. Ako ang pamilya ni Tang Wanchun. Hindi ko papayagang mawala ang bata. Tang Wanchun, nakaalis na siya. Inayos mo ba ang operasyon para sa kanya? Hindi po. Sabi ni Binibining Tang ay mag-iisip siya. Ang katawan ni Binibining Tang ay hindi na kayang magbuntis. Hindi na kayang magbuntis. Anong nangyari sa kanya? Meron siyang stage 4 cancer. Hindi na siya aabot ng 2 taon. At saka, lalong lumalala ang kondisyon niya ngayon. Kung gusto niyang ituloy ang pagbubuntis, kailangang itigil ang lahat ng gamutan. Hindi maaari, Tang Wanchun. Totoo palang may lung cancer ka. Ikaw, gusto mo lang akong parusahan. Kaya itinago mo ang sakit mo? 2 taon. Hindi. Nang walang pahintulot ko. Paano ka nagkasakit? Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Hindi kita hahayaang mamatay. Hindi kita hahayaang iwan ako. Binibining Tang, sa kasalukuyang lagay ng iyong katawan, iminumungkahi ko pa ring alisin ang bata. Lumalala na ang iyong kondisyon. Kailangan mo nang maospital agad para magpagamot. Kung makikipagtulungan ka lang, baka may pag-asa ka pang gumaling. Pero kung pababayaan mo lang ang sarili mo, baka hindi ka na umabot ng kahit 1 taon. Doc, paano kung gusto ko pa rin ituloy ang pagbubuntis? Hindi maaari. Hindi ko hahayaang gawin mo iyan. Ang sarili mong buhay ang pinakamahalaga sa lahat. Nagtatanong lang naman ako. Sabi mo ay mungkahi lang iyon. Ibig sabihin ay may iba pang paraan, di ba? Bukod sa kung kakayanin ba ng iyong katawan na palakihin ang bata ng malusog, kailangan mong itigil ang lahat ng gamutan para sa bata at maghanda ng husto para sa kanyang pagsilang. Sa madaling salita, kung pipiliin mong ituloy ang pagbubuntis, mawawalan ka na ng pag-asang mabuhay. Yehan, ano ang dapat kong gawin? Dahil sa pagmamahal ko sa iyo, matagal ko nang nawala ang aking sarili. Wala na ring pag-asa ang buhay ko ngayon. May saysay pa bang mabuhay ng ganito? Kaysa mabuhay araw-araw sa iyong kalamigan, mas mabuti pang tapusin na lang ang lahat. Hindi ba't noon mo pa gustong magkaanak? Baka nga, ito na talaga ang nakatadhana. Tang Wanchun! Tang Wanchun! Lumabas ka! Kuya Ye, anong nangyari? Wala si ate sa bahay. Buntis si Tang Wanchun at mayroon siyang lung cancer. Hindi siya tatagal ng 2 taon. Wala akong kaalam-alam. Nawawala siya ngayon. Hindi niya sinasagot ang mga tawag. Nasaan ba talaga siya? Hindi maaari. Kailangan ko siyang mahanap. Tang Wanchun, nanalo ka na. Hindi ko pa nakitang ganito si Yehan kahit noong malubha ang sakit ko. Hindi siya naging ganito kataranta. Sa puso pala niya, hindi man lang ako umabot sa isa sa bawat 10,000 mo. Masyado akong naging inosente. Tang Wanchun, oras na para tapusin natin ito. Nandito ka nga? Nandito ka nga. Dati kapag may dinaramdam ka, lagi kang pumupunta rito. Noon lagi kang nasa tabi ko. Walang sawang nakikinig sa akin. Sa kwento kung paano kami nagkakilala ni Yehan. Pero masyadong perpekto si Yehan sa mga kwento mo. Masyadong maganda ang pag-ibig. Kaya hindi ko mapigilang subukan ito. Tayong dalawa lang ang magkasama simula bata.
Ikaw lang ang tanging pamilya ko sa buhay na ito. Bilang ate mo, lahat ng masarap at masaya ay gusto kong ibigay sa iyo. Kahit ano pa ang gusto mo, ibibigay ko ng walang reklamo. Tinanong mo ba ako kung ano ang gusto ko? Araw-araw kang nagpapanggap na mabait at tila napakataas mo. Ginagamit mo ang pagiging masunurin mo para makuha ang loob ng lahat. Kumpara sa iyo, isa lang akong pasaway na babae. Kahit ano ay kaya kong ibigay sa iyo. Pero pagdating sa pag-ibig, gusto mo rin ito. Pasensya na, hindi ko ito kayang ibigay. Ibabalik ko na ang lahat sa iyo ngayon. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Si Yehan lang ang gusto ko. Ipaubaya mo na siya sa akin pakiusap. Binigyan na kita ng pagkakataon noon. Ikaw mismo ang sumira sa ating dalawa. Ikaw mismo ang sumira sa lahat ng ito. Ikaw mismo ang sumira sa lahat ng ito. Napakasaya nito. Aray, Wanting, Kuya Ye, masakit. bakit hindi ka nag-iingat? Halika, bubuhatin kita. Talon. Maayos na ba ang paa mo? Magpahinga muna tayo. Kuya, nauuhaw ako. Sige, bibili ako ng tubig. Ate, may nagugustuhan ako. Ate, may nagugustuhan na ako. Halata na ang ambisyon mo sa mukha mo. Paano ko hindi iyon mapapansin? Ibigay mo na siya sa akin, please. Basta ba sa akin, kailangan mo talagang agawin. Ate, totoo ang nararamdaman ko kay Yehan. At saka, unang kita ko pa lang ay gusto ko na siya. At isa pa, hindi mo ba nakikita na may gusto rin sa akin si Yehan? Sige, basta't aminin ni Yehan na gusto ka niya, ibibigay ko siya sa iyo. Sige, usapan iyan. Narito na ako? Kuya Yehan, gusto mo ba ako? Oo naman. Kapatid ka ni Wanchun, kaya parang tunay na kapatid na rin kita. Kuya Yehan, ang ibig kong sabihin ay higit pa sa magkapatid. Mas mahal pa kita kaysa kay ate. Wanchun! Ayos ka lang ba? Kuya Ye, mag-ingat ka! Wanting. Wanchun, tumawag ng ambulansya. Wanting, kapit lang. Nandito na tayo sa ospital. Huwag mo akong takutin. Kuya Yehan, buti na lang ayos ka lang. Bakit ang tanga mo? Bakit ka humarang sa harap ko? Para sa'yo, handa akong mamatay. Huwag mo akong iwan, please. Sige, pangako ko sa'yo. Sasamahan kita habang buhay. Doktor, Sino ang pamilya ng pasyente? Napaka-critical ng sitwasyon ngayon. Kailangan agad ng pasyente ng dugo. RH, negative siya. Sino sa inyo ang may tamang blood type? Wanchun, bilis! Iligtas mo siya. Kung gusto mong iligtas ko siya, sige. Pero dapat kang pumayag sa isang hiling ko. Ano? Gusto kong pakasalan mo ako. Ikaw, Tang Wanchun, sa ganitong pagkakataon pa, mamamatay na ang kapatid mo. Binabantaan mo ba ako? Magsalita ka. Kaninong blood type ang tugma? Magdesisyon na kayo agad. Malapit na siyang mamatay. Sige, pangako. Pakakasalan kita. Bilisan ang pagsalin ng dugo. Noon, hinayaan ko si Yehan na pumili. Naging masyado kang malupit. Pero ikaw pa rin ang mahal ni Yehan. Nakakatawa. Paano niya ako mamahalin? Hindi sapat ang galit niya sa akin. Alam niyang buntis ka. Alam niyang may cancer ka. Parang baliw na siyang hinahanap ka. Ngayon ko lang siyang nakitang nag-alala. Yehan,
Tang Wanchun, nasaan ka ba talaga? Nalaman ko na. Nahanap ko na. Magsalita ka? Presidente Ye, nahanap na po. Ang sigas sa tabi ni Tang Wanting noon, siya ang lalaking bumangga sa akin. Si Tang Wanting ang nagpabagsak sa kumpanya ni Ginang. Ano? Siya pala talaga. Ikaw pala. Dahil alam mo na, hindi na kita hahayaang mabuhay. Pasok na kayo. Ha ha ha. Nandito na ako, mahal. Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. Anong gagawin mo? Ha 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 ha. Senyorita Tang, gising ka na rin sa wakas. Kilala mo pa ba ako? Ako ang lalaking magdadala sa'yo sa langit na to. Ha 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 ha. Ikaw pala. Si Tang Wanting ang nag-utos nito, di ba? Huwag kang mag-alala. Gagawin ko itong malinis. Mamamatay ka ng walang sakit. Magkano ang binayad niya sa'yo? Bibigyan kita ng 5 beses pa. Palayain mo lang ako. Pangako ko sa'yo. Hindi ako magsusumbong. Hindi ako tanga para mamatay sa pera. Buwisit. Nagmamakaawa ako sa'yo. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Buntis ako. Maawa ka sa buhay ng anak ko. Mamamatay na rin naman ako. Hayaan mo lang mabuhay ang anak ko. Mamamatay na rin naman ako. Pakiusap pakawalan mo lang ang anak ko. Boss, malas naman kung papatayin natin siya. Tingnan na lang natin siya ng pera, tapos itapon sa ibang bansa para doon mamatay. Masisiguro mo bang hindi siya magsusumbong sa pulis? Halika rito. Makinig ka sa akin. Huwag kang maging malambot. Hindi siya pwedeng itira. Akin na yan. Tigil. Lintik. Mga pulis, takbo na. Huwag kayong gagalaw, pulis ito. Tara. Wanchun. 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 Alam ko na ang lahat. Patawad. Patawarin mo talaga ako. Hindi kita dapat kinulong. At hindi kita dapat tinakot gamit ang ampunan. Lalo na ang pagdudahan ka. Wanchun. Ako dapat ang mamatay. Hinayaan kitang magdusa ng labis. Wanchun. Gising na. Huwag mo akong takutin, Wanchun. Hindi ito ang oras para dyan. Dalhin na siya sa ospital. Wanchun, gising ka na. Alam kong galit ka sa akin. Kasalanan ko ang lahat. Patawad. Kumusta ang anak natin? Ikaw ang pinakamahalaga. Kailangang gumaling ka. Magpahinga ka ng mabuti. Alam kong sa buhay na ito, marami akong utang sa iyo. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Tang Wanchun sa kama 57. Pamilya ng pasyente. Pakiusap, maghintay sa labas. Yehan, ang lahat ng ito ay pakanan ni Tang Wanting. Ang lisan na iyon ay karelasyon ni Tang Wanting. Balak niyang patayin si Wanchun. Nagkamali ka sa amin ni Wanchun. Hindi siya kailanman nagkagusto sa akin. Si Wanchun ay mahal na mahal ka. Pinakiusapan niya akong itago ang sakit niya. Masyado siyang matigas ang ulo. Ayaw niyang magsabi ng kahit ano. Alam mo ba? Noong aksidente sa kotse noon, sa totoo lang, si Tang Wanting sinadya niyang itulak si Wanchun. Gusto niya itong mamatay. Hindi niya akalaing sasaluhin mo siya. Kaya ka lang niligtas ni Tang Wanting. Ang babaeng ito, gusto niyang magsisisi ka habang buhay. Papahirapan niya ako habang buhay. Kaunti na lang ang oras niya.
ituring mo siya ng mabuti. Hindi ito maganda. Nasa panganib ang pasyente. Kailangang i-revive. Nasa panganib ang pasyente. Pamilya, pakiusap maghintay sa labas. Wanchun, kailangan mong lumaban. Pakiusap, bigyan mo ako ng kahit isang beses pang pagkakataon. Naku, nasa panganib ang pasyente. Kailangang i-revive. Nasa panganib ang pasyente, pamilya, maghintay po sa labas. Tumigil lang ang tibok ng puso niya. May anak pa siya. Mabilis, maghanda ng 0.5 mililitro ng adrenaline. Sige. Yehan, hindi ko pinagsisihang nakilala kita sa buhay na ito. Pero sa susunod na buhay, huwag ka nang magpakita pa. Tatay, tara na! Wanchun, nirerespeto ko ang desisyon mo. Pero huwag mo akong sisihin kung hindi ko mapagbibigyan ang hiling mo. Sa susunod na buhay, tahimik pa rin kitang hihintayin sa baba. Dadalhan kita ng almusal, pero sa susunod na buhay, ikaw naman ang manakit sa akin. Tara na, mahuhuli na tayo sa eskwela.